Hoy, Shaira! Sigaw ng nasa likuran ko. O, taas kilay kong tanong sa siraulo kong kaibigan na si Aileen. Punta tayo sa court. Manood tayo ng basketball game ni na Andre. Aniya. Hay, ayoko. Sagot ko at nilagyan ng headphone ang tenga ko. Di ko narinig ang mga sinabi niya. Nabigla ako nang agad niyang inalis sa tenga ko ang headphone. Ano ba, Aileen? Inis kong saad. Hay ho, pag sinamahan mo ko, ililibre kita ng ice cream at chocolate. Talaga ba? Yap! Sige na nga. Ano ba kasing pupuntahan mo ron? Eh di naman sila gwapo. Mas gwapo pa ako. Saad ko habang naglalakad. Ang gwapo kaya ni Andre at Alexander? Hay, ewan ko. Singhal ko. Nga pala, kailan ka pa magiging babae, pinsan? Tanong niya. Sinamaan ko siya ng tingin at binatukan. Buwisit ka. Lalaki ako, no? Lalaki ako. Sigaw ko. Hoy, tomboy ka. Hindi ka lalaki. Si Andre. Napatingin ako sa dalawang babae na papalapit sa court habang kami naman naglalaro. Psst, pre, kilala mo yan? Tanong sa akin ni Sander. Yap, si Aileen at pinsan niyang tomboy. Sagot ko at ngumisi. Astig yang si Shaira, pre. Talaga? Tignan natin. Teka, anong gagawin mo? Manood ka. Hoy, kaibigan ko yan, hoy. Ngumisi lang ako at lumapit sa dalawa. Maraming humahanga sa akin, pati itong si Shaira na to, dahil magaling din siya sa laro kahit tomboy pa to. Ngumisi ako at ibinato kay Shaira ang bola. Ouch! Rinig kong saad niya. Okay ka lang, Shay? Rinig kong tanong sa kanya ni Sander. Tumawa lang ako ng malakas, tsaka lumapit sa kanila. Di ko sinasadya. Tawa ako ng tawa. Kita ko naman ang pag-init ng ulo niya. Kinuha niya yung bola at... Ouch! Saad ko at napaupo sa sahig. Sira ulo tong babae na to ah. Binato niya ako ng bola. Hoy Andre, di porkit mayaman ka at may kumpanya kang mayaman, kaya mo nang gawin ang gusto mo. Sigaw niya at binato ulit sa akin ang bola. Napatingin ako sa paligid. Nagsisitawanan sila. Sa dinami-dami naman ng tao, siya lang ang gumawa sa akin noon. Di niya ba ako kilala? Si Shaira. Sira ulo talagang lalaking yun. Ang yabang-yabang. Porket sa magulang niya yung Sion Company, nagyayabang na siya. Napatingin ako sa noo ko. May pula. Napahawak ako sa puson ko. Ang sakit. Si Andre. Patungo ako ng CR para magbihis ng uniform nang may napansin ako. Shaira? Napatingin ako sa halos lahat ng tao ang tingin sa kanya. Nababaliw na talaga ang babaeng ito. Agad akong lumapit sa kanya. Si Shaira. Ano bang problema ng mga tao dito? Ganun ba talaga ako kagwapo para pagmasdan nila? Nakaramdam ako ng may yumakap sa akin. Patalikod. Hoy, may regla ka, tomboy. Bulong niya na boses lalaki. Lumayo siya, kaya agad akong napatingin kung sino. Oh, Anya. Kaya pala nakatingin silang lahat sa akin. Utal kong saad. Di ko alam kung ano ang sasabihin ko. Akin na yung jacket ko. Anya. Hindi, wag. Akin na yan. Nireregla rin pala ang tomboy. Anya.
Pahiram muna please. Lalabhan ko to. Pagmamakaawa ko. Tss, sa isang kondisyon. Kondisyon? Yap. Ano na namang kondisyon yan? Be my girlfriend. Ano daw? Ano? Magpapanggap kang girlfriend ko kung ayaw mong kunin ang jacket ko at ipagkalat kong picture mo. Aniya. Picture? Kinunan kita. Ano? No way! Teka, wag! Edi, pumayag kang magpanggap hanggang sa magselo si Pat at bumalik sa akin. Si Pat ang ex niya na model ng kumpanya nila. Pero teka, crush ko si Pat eh. Pagkarating ko sa bahay, agad kong nilagay kung saan-saan ang binili niyang uniform sa akin na may palda. Nakakaasar. Binilhan niya ako ng bagong palda at blouse. Nakakainis lang. Bukas, start na ang pagpapanggap mo, Aniya. Kailan ba ang katapusan? Tanong ko. Pag bumalik si Pat sa akin. Tapos, i-delete mo na yung picture? Yap. Nakakabwisit talaga ang mokong na yun. Sino ba namang magkakagusto sa tulad niya? Kinabukasan, napatingin ako sa sarili sa harap ng salamin. Babaeng babae talaga. Itinali ko yung buhok ko. Napatingin ako sa text. Mokong Andre, lagyan mo ng hair clip ang buhok mo. May binili ako. Lagyan mo rin ng lip tint ang labi mo, babe. Ano daw? Buisit na to ah. Ayoko. Sige na. Nasa labas na ako ng bahay nyo. Hinihintay kita. Ano? Sumilip ako sa bintana. Nandoon nga ang baliw. Diyos ko. Agad akong bumaba at pumunta sa labas. Kumaway pa ang siraulo, sabay lapit sa akin. Anong ginagawa mo dito? Sinusundo ka? Bakit? Buwisit na to. Kaya ko naman ah. Mauna ka na. Nasaan ang hair clip mo? Ayoko nga. Halika, Aniya, at hinila ako papasok sa bahay. Feel at home ang siraulo. Pagkapasok namin, nabigla naman si Mama. Shy? Sino ka, iho? Ay, boyfriend po ako ng anak nyo, tita. Aniya, sabay akbay sa akin. Ang siraulong to, nasisiraan na siya. Tumingin naman sa akin si Mama na may pagtataka. Mama, hindi ko pa sinasagot. Sagot ko at inalis ang pagkaakbay niya at sinamaan siya ng tingin. Baliw. Hindi pa pala sinasagot? Singhal ni Mama. Lagot ka sa akin sa school. Bulong niya. Nilagpasan ko lang siya at pumunta patungong kwarto tsaka hinablot ang bag. Tayo na! Sigaw ko at naunang pumasok sa kotse. Konti na lang talaga at masasakal ko na to. Habang nagdadrive siya, ni isa walang kumibo. Hanggang sa ihininto niya ang kotse at bumaba. Sandali lang ha, Aniya, at lumabas. Ganito lang kaliit, ang mahal-mahal, Aniya, habang papasok sa kotse. Ano yan? Ito ba? Hair clip para sa'yo, Aniya, at nilagay sa gilid ng buhok ko. Ayan, bagay sa'yo. Huwag mong aalisin yan. Di ko na lang siya pinansin at tiningnan ko ang mukha ko sa salamin.
Yung lip tint nasaan na? Tanong niya. Nandito, pero ayokong maglagay. Walang ganang saad ko. Akin na. Ha? Akin na yung lip tint. Inis ko namang kinuha yon at binigay sa kanya. Pagkarating namin sa parking lot, agad akong bumaba na maglalakad sana ako nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Ano? Malamig kong tanong. Di niya ako sinagot at inalis ang pagkatali ng buhok ko. Ano bang ginagawa mo? Inis kong tanong. Di pa rin siya nagsalita at hinawakan ang baba ko. Oo. Nilagyan niya ng lip tint ang labi ko. Habang ginagawa niya yon, napatingin ako sa labi niya. Ang pula. Ayan na. Maganda. Aniya. At sinamaan ko lang siya ng tingin at naunang naglakad. Di ako sanay sa mga kinikilos ko ngayon. Langya. Habang naglalakad ako, nakasalubong naman namin si Pat na ikinahinto ko. Agad si Andre lumapit sa akin at inakbayan ako. Sabay na tayo, babe. Aniya. Shoota, ayoko na. Napatingin lang ako sa mga kaibigan ko habang naglalaro ng basketball. Itong katabi kong si Aileen, kanina pa tanong ng tanong kung ano ang nakain ko. Nakakabwisit. Gusto kong maglaro. Shy, laro tayo! Tawag ni Jack. Akmang tatayo na sana ako nang agad na may humablot ng damit ko. Dahilan para mapaupo ako ulit. Bawal, babe. Aniya. Ano? Siya na naman? Ano ba? Dapat sa harap lang ni Pat. Bulong ko. Gusto ko, kahit saan. Simpleng sagot niya. Kaya napakuyom ako ng kamao. Oyoy, babaeng-babae na talaga tong si Shy. Kaloka. Bulungan nila. Guys, tingnan nyo. Girlfriend ko ang ganda niya, di ba? Sigaw ni Andre. Aba, kakaiba din to. Ano bang ginagawa mong siraulo ka? Inis kong saad. Isang mura? Isang kiss, babe? Siraulo ka? Kanina pa siya inis na inis sa akin. Gusto talaga niyang maglaro. Manigas ka dyan. Pre, sa dinami-dami naman ng maitatago mo sa amin, relasyon pa niyo ni Sai? Oo nga, saad ang mga kaibigan ko. Kaibigan din niya si Shy. Tss, ngayon alam niyo na, singhal ko naman. Oh, how about Pat? Tanong ni Sander. Ayun siya oh. Sabay nguso. Di ko na lang siya pinansin at pumunta sa gawin ni Shaira. Babe, tara, pasyal tayo. Saad ko, sabay akbay. Oo babe. Mag-e-enjoy tayo. Pilit niyang sagot. Napansin ko namang napatingin sa amin si Pat, kaya mas lalo kong dinikit sa akin si Shy. Date na lang babe. Para masosyal. Ha? Pinanlakihan ko naman siya ng mata. Diba? First monthsary natin ngayon? Tanong ko. Ay, haha, oo nga pala. Sige, enjoy tayo. Aniya. Umayos ka. Bulong ko sa kanya. Paano kasi ang hirap? Sagot niya. Pat Montenegro, model ng company namin. Nakipaghiwalay siya sa akin. Flashback. Papunta ako sa kanya noon. Pagkarating ko agad, nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. May kahalikan siyang lalaki, pero hindi ako yun. Sa sobrang inis ko, agad ko namang sinugod ang lalaki
at sinuntok. Pero imbes na ako ang tulungan niya, pinaglaban niya pa sa akin ang lalaking yon. Ano Pat? Ba't mo nagawa sa akin to, ha? Sinong lalaking yan? Tanong ko. Boyfriend niya, bakit? Sagot naman ng lalaki. Anong boyfriend? Matagal na kami. 1 year na kami. Pat, ano to? Magpaliwanag ka, ano to? Mas mahal ko siya sa'yo, Andre. Simpleng sagot ni Pat. Mahal? Teka, kailan mo lang nakilala yan, mahal na agad? Paano mo nagawa sa akin to? Wala akong pakialam. Mas mahal ko siya. Di ba sabi mo mahal mo ko? Oo. Pero bakit? Sinabi ko ngang mahal kita, pero wala akong sinabi na ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Narinig mo ba, ha? Nanigas naman ako sa kinakatayuan ko nung marinig ko ang salitang yon. But I still love her. Gusto ko pa ring bumalik siya. Bulong ko sa sarili ko. Si Shaira. Napatingin lang ako sa ginagawa ni Andre ngayon. Nakikipaglaro siya sa mga bata. Pagkatapos ng klase kanina, heto nandito kami ngayon sa labas, gumagala. Join us, babe, aniya, habang nakikipaghabulan sa bata. Ayoko, kayo na lang. Pumunta naman siya sa gawi ko at umupo sa tabi ko. Mahilig ka rin pala sa bata, saad ko. Ang cute-cute nila. Naaalala ko tuloy yung bata pa ako. Ang bad-bad ko. Gusto ko, palagi may kaaway, aniya. Tapos, akala mo ngayon di ka bad boy? Ang yabang mo nga. Di naman na. Akala mo lang yon. Kain tayo, halika, aniya, at hinila ako. Bitawan mo nga ako. Ang adik-adik mong manghila. Tsaka, makauwi na nga. Halika ka na kasi. Libre ko. Makipot ka pa. Talaga? Pagkain? Yap. Ayaw mo? Sige, makakauwi ka na. Ay, hindi. Kakain ako. Kakain din pala eh. Pero, wag na wag mong isisingil sa akin yan. Oo na, ang arte mo. Si Andre. Napatingin ako sa kanya habang kumakain. Ang cute-cute niyang tingnan. Nilagyan ko siya ng headband na may 2 tainga. Gusto ko ang ugali niya. Di rin siya mapili. Sayang lang talaga. Naging tomboy kasi. Ano ba ang tinitingin-tingin mo dyan, ha? Aniya, habang maraming pagkain sa bibig. Umiling lang ako at kumain na rin. Pangit mong kabanding, dagdag pa niya. Salamat sa pagkain. Hapon na, pagpapaalam niya. Sana, nabusog ka. Magpaka-sexy ka bukas, ha? Sira ulo, ayoko. Isang mura, isang kiss. Naalala mo ba yon? Babay na, aniya, at tumakbo. Si Shaira, patingin-tingin lang ang tanging nagawa ko kina Jack habang naglalaro. Ayoko na, ang hirap maging babae. Gusto ko nang maglaro, bulong ko. Napaangat ako ng ulo nang makita ko si Pat. Ang ganda talaga niya. Nakakaulol. Aray! May bumato sa akin ng maliit na bato. Sorry miss, napag-utusan lang, saad ng lalaki. Napahawak ako sa binti ko. Aray, ang sakit ah. Ayos ka lang? Napalingon ako. Si Andre. Masakit, aray. Di ko maikilos ang binti ko. Di mo kaya?
Masakit nga sabi eh. Nabigla ako nang agad niya akong binuhat. Let me carry you, baby. Hala, halos lahat ng nasa court nakatingin sa amin. Lalong-lalo na yung si Pat. Ang diin ng tingin niya sa akin. Dinala ko siya dito sa klinik para ipagamot. Sino bang may gawa niyan? Tanong ko. Ewan, napag-utusan daw. Heto na yung gamot, saad ng nurse. Ako na po, marami pa po kayong aasikasuhin. Nakangiting saad ko at kinuha ang dala niyang bagay. Sige, iwan ko muna kayo. Akin na yung binti mo. Anong gagawin mo? Ako na, kaya ko namang gamutin ang sarili ko. Pagmamatigas niya. Ako na. Hinahayaan ko na lang siya. Baka masapak ko pa to. Aray, ang hapdi. Dahan-dahan lang. Ang sakit ah. Sandali lang. Dahan-dahanin mo ang hapdi. Malapit na. Aray nga eh. Para di ka iika-ika maglakad. Dahan-dahan lang kung maglakad. Ang hapdi pa rin eh. Hinabol namin si Andre kanina. Lalo nang daladala niya ang kaibigan naming si Shai. Pero napatigil kami sa narinig namin sa loob ng klinik. Agad kaming nagsilunukan. Sa klinik pa talaga? Kumatok na lang ako kung ano-ano na lang talaga ang pumapasok sa isip mo, Sander. Sino yan? Rinig ko sa loob. Si Sander to. Eh di pumasok ka na. Napalunok pa rin naman kami at sumilip muna. Ano ba, Sander? Sarap mong itapon sa ilog. E pasilip-silip pa kayo dyan. Aniya, habang binabalutan ang sugat ni Shai. Napahawak naman kami ni Jack ng dibdib. Kala ko kung ano na. Alam ko ang iniisip nyo. Seryosong saad ni Andre. Tsaka kami binatukan. Sorry na. Akala namin kung ano na. 2 week pass. Sa tinagal-tagal ng aming pagpapanggap, marami na rin ang nagdaang araw. Lagi siyang naiinis sa akin kasi di siya makalaya. Pero di ko akalaing sa pagsasama namin, nakakaramdam ako ng sobrang saya. Pagkasama ko siya, nakangiti na lang ako palagi. Di tulad noon, medyo cold ako. Tapos, unti-unti na ring nagbabago ang ugali ko dahil sa kanya. Pag lumapit, sobrang kaba ko. Ano bang nangyayari sa akin? Tanong ko sa sarili ko. Wala na rin akong pakialam kay Pat kahit lagi pa siyang bumibisita sa mansyon. I'm falling in love with Shai. Pero... Hey San! Napalingon ako sa tawag ni Mama habang papalapit sa akin. Are you okay? Oh ma'am, ikaw pala. Oo naman po. Okay lang ako. Sagot ko naman. Umupo siya sa tabi ko, sabay haplos ng mga buhok ko. She is my beloved mother, named Andrea, 30-year-old. Pero mas bata pa siyang tingnan. Alam mo anak, may sinabi sa akin si Sander, Aniya. Ho? Anong sinabi niya? Tinanong ko kasi kung bakit sa mga nagdaang araw, iba ang kinikilos mo. Lagi ka ring nakangiti, Aniya, at tumingin sa akin. Sabihin mo, sino yan ha? Ikaw naman ma'am eh. Siyempre gusto kong ngumiti. Mula nung nakipaghiwalay sa'yo si Pat, di kita ulit nakita ng ngumiti pa. Eh ano pala yung sinabi ni Sander sa'yo ma'am? Shaira de la Vega. Aniya, naikinalingon ko. Sabihin mo, siya ba ang dahilan ha? Mami, inaamin ko. Opo, siya nga po. Ay, kinilig ako.
Bakit kaya? Wala lang. Kasi pagkasama ko siya, buo ang araw ko. Bakit ma'am? Masama ba ang ma-in love ulit? Ikaw kasi, kahit napakatagal niyong di nagkita ni dad, naghintay ka pa rin kahit ang hirap. Hindi naman. Hindi namang masamang ma-in love ulit. Support ako palagi. Talaga ma'am? Yeah. Kayo lang ng batang kapatid mo ang may-ari kung ano ang meron kami ng dad mo. Thank you ma'am. I love you. Saad ko at hinalikan siya sa pisngi. I love you too. Malapit na ang birthday ko. Pwede mo bang dalhin si Shai sa akin? Po? Sige, kumbinsihin ko muna ma'am. Masaya akong naglakad palabas ng bahay nang makasalubong ko si Pat. Anong ginagawa niya dito? Hi, Aniya. Hello, simpleng sagot ko. Aalis na sana ako nang bigla siyang nagsalita. Can we talk? About what? About Shaira. What about her? Kayo ba talaga? Girlfriend mo ba talaga siya? Bakit mo tinatanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Wala kang karapatang malaman dahil hindi mo ko kaano-ano. Saad ko at nilagpasan siya. Saan naman tayo pupunta mo kong Andre? Inis na tanong sa akin ni Shai. Heto kasi, sinama ko siya para mag-shopping. Magsha-shopping? Ha? Ba't ba kailangan pa akong sumama? Teka, maid mo ba ako? Hindi, tumahimik ka na lang. Puwisit, nakakainis. Mag-iisang buwan na, pero di ko pa rin binabalikan ni Pat. Nakakasawa, ayoko na. Napahinto naman ako sa sinabi niya. Anong gagawin mo? Tanong ko. Basta, kapag di ko na kaya, kahit ipagkalat mo pa yung picture, irita niyang sabi. Halika na nga, sabay hila sa kanya. Anong gagawin natin dito? Pipili sila ng dress na bagay sa'yo at mga high heels. Tapos, lalagyan ka nila ng makeup. What? Gulat niyang saad. Yap. No, ayoko. Baka mapatay ako sa kasusuot ng high heels. Tapos baka di ko mamulat mata ko pag nilagyan nila ako ng makeup. Tss, tuturuan ka nila. Huwag kang ano dyan. Matuto ka. Para saan ba kasi to? Ha, Andre? A-attend sa birthday ni Mami. Ano? Pati pamilya mo damay sa kalokohang to? Gusto ko lang isama ka. Nakakabwisit. Konti na lang, maililibing ko na siya ng buhay. Akalain mo namang 2 dress at isang high heels? Tapos ang tagal-tagal ko pang sinanay. Nabubuang na talaga ang mokong na Andre na yon. Tinapon ko kung saan-saan ang mga bagay na binili niya sa akin dito sa loob ng kotse niya. At bumaba ulit. Ihahatid na naman niya ako. Pati mama niya, nadadamay na. Hi Shaira, napalingon ako kay Pat. Ang ganda niya. Lumapit ito sa akin. Hello Pat? Ang gwapo mo ah. Talaga? Sinabihan niya akong gwapo? Crush niya rin ba ako? Salamat. Ikaw rin. Ang ganda mo. May sasabihin sana ako. Nahihiyang ani niya. Ano yun? Kasi gusto kita. Ha? Ano daw? Totoo? Ha? Kailan? Medyo matagal na rin. Wah, pangiti-ngiti lang ako simula nang sabihin niya yon. Wow, ang saya.
Wala na talagang pag-asa si Andre. Patago akong pumasok sa room nila at kinuha mula sa bag niya ang CP. Nandun siya sa court, nagigame. Hala, ba't kailangan ng password? Paano to? Wrong na lang palagi. Try ko kaya yung name ko. Shaira? Yes, tama! Kaagad kong hinanap ang litrato ko at dinilit yun. Charan! Wala ka na ngayon, Andre. Shay! Tawag ko sa kanya sa kalayuan. Bakit? Basta halika. Lumapit naman siya sa akin na may pagtataka. Pero ang pinagtataka ko, hindi siya nakapalda. Nakatali din ang buhok niya at pormang lalaki uli siya. Ano yan? Damit, bakit? Teka, may sinabi ba akong ganyan ang isuot mo? Wala. Gusto ko lang. Tsaka, may sasabihin pala ako. Ano? Mula ngayong araw, wala na ang pagpapanggap. Ha? Anong pinagsasabi mo? Sawa na ako sa ilang weeks na pagpapanggap ko. Wala namang patutunguhan. From now on, break na tayo. Ha? Yung pic... Wala na yon. Na-delete ko na. Goodbye. Shy! Bakit? May sasabihin ka pa ba? Huwag kang mag-alala. Yung mga damit kanina, nandun na sa kotse mo. Hindi naman yun. Pero... Wala. Okay, sige. Bye. Aniya? At naglakad palayo. Ano to? Ba't ang sikip ng dibdib ko? Bakit kung kailan nahuhulog na ako tsaka to nangyari? Nawawalan ako ng ganang kumain. Nagmumukmuk lang ako sa loob ng kwarto. Bakit ba kalalaki kong tao ganito ko? May kumakatok. Anak, mami mo to. Pasok ka, ma'am. Bakit ayaw mong bumaba na kumain? May problema ka ba? Wala, ma'am. Alam kong may problema ka. Sabihin mo lang nandito lang ako, makikinig ako sa'yo. Ma'am? Oh, sabihin mo, ma'am. Mahirap ba akong mahalin? Di na ako kamahal-mahal? Bakit po ba lahat ng mahal ko iniiwan ako? Di po ba talaga ako kamahal-mahal? Anak, mami, bakit ganito na lang palagi? Lagi na lang akong naiiwan. Napakasaya ko sa mga nagdaang araw. Lagi kaming nag-uusap ni Pat. What if ligawan ko yon? Tanong ko sa sarili ko. At si Andre, bihira ko na lang siyang nakikita. Kinakausap niya pa pala ako kahapon. Para talaga siyang timang. Mahal daw ako? Bading ba siya? Tss. Mama, aalis na po ako. Sige, ingat. Anak, yung nanliligaw sa'yo, ba't hindi ko na siya nakikita? Ayun po ba? Wala po yun. Aalis na po ako. Pagkarating ko sa school, agad namang bumungad ang pagmumukha ng mga peste kong kaibigan. Morning, Shy. Bati ni Sander at Jack. Morning, too. Laro tayo mamaya? Sure. Okay, mauna na kami. Pagpapaalam nila. Teka, ba't dalawa lang sila? Asan si Andre? Ba't ko ba hinahanap yun? Bahala siya sa buhay niya. Pero nasaan na ba yun? Ang tagal ko nang di nakikita yun ah. Namimiss ko ba siya? Ay, shutik, Shaira. Tumahimik ka. Parang baliw habang kausap ang sarili ko. Tomboy ka. Si Pat ang liligawan mo. Pagkarating ko sa tapat ng pinto ng room nila Pat,
Bumuntong hininga muna ako bago pumasok. "Oh, Shaira, ba't ka nandito?" tanong niya. Wala. Gusto lang kitang yayain kumain." Sorry. May ginagawa pa ako," aniya. "Okay." Sayang. Pagkatapos ng laro at class, pupuntahan ko naman ngayon si Pat. Habang naglalakad ako, may narinig naman akong boses babae sa loob ng room nila. Kaya, agad akong sumilip. Si Pat. At sino yon? Si Margaret? Pinsan niya. Pansin ko lang, Pat. Parang close kayo ni Shai. Tanong sa kanya ni Marga. Oo. Pero may dahilan. Ano? Tsaka, parang may balak ligawan ka nun. Baliw ka ba, Marga? Ako papatol kay Shaira? Hindi, no? Bakit laging nandito yon? Kasi, gusto ko lang silang paghiwalayin ni Andre. Alam mo namang gusto kong mapasa akin muli si Andre. Ngayon, hiwalay na sila. Agad akong napahinto nung marinig ko ang katagang sinambit ni Pat. Kaya pala, napakuyom naman ako ng kamao. Naglakad-lakad ako papuntang court para sa laro. Kawawa talaga si Andre. Rinig kong usapan nila Jack. Agad naman akong lumapit para marinig yon. Anong meron? Tanong ko. Nandyan ka na pala. Tara, laro tayo. Sagutin niyo muna ako. Anong nangyari kay Andre? Bakit, Shai? May paki ka ba sa kanya? Sinaktan mo siya, Shai. Mahinahong saad ni Sander. Ano bang nangyari? Sagutin niyo na lang ako. Di ko mapigilang di magtaas ng boses. Ba't ba? Kasi di na namin siya makakasama ulit. Nag-transfer na siya. Napahinto naman ako nung marinig ko yun. Kasi ayaw kanyang makita. Alam mo ba, nung nagdaang araw, napansin naming umiiyak siya. Sa tagal ng panahon na nakasama namin si Andre, di namin nakitang umiyak yon dahil sa babae. Oo nga, alam din namin na nagpapanggap kayo at di rin totoo na bad boy siya. Ang totoo, mabuting tao si Andre. Sa'yo lang siya ganun kasi gusto niya lagi kanyang napapansin. Dagdag naman ni Jack. Hay naman, namimiss ko ang kakulitan nun, lalo nung inaasar namin siya na nahulog siya sa'yo. Sabi niya, napamahal na siya sa'yo. Singit naman ni Reyes. Di ako makakibo sa mga salitang narinig mula sa mga kaibigan namin ni na Andre at napahawak ako sa aking dibdib. Kung mahal mo rin siya, may pag-asa ka pang sabihin yon. Si Sander. Ano? Sa birthday ni Tita Jane, pupunta kami. Pwede ka naming isama. Naalala ko tuloy yung binilhan niya ako ng damit para maka-attend lang. Look anak, Andre, ang ganda-ganda ng ayos ng mami mo. Saad ni Daddy. Ang sweet talaga nila. Oo Dad, bagay talaga kayo kahit pangit ka. Pang-aasar ko. Yung mga kaibigan mo, pupunta sila dito, kaya huwag ka nang malungkot dyan. Opo Mami, simpleng sagot ko. Kahit pa sinong pumunta dito, di naman ako sasaya. Pero pipilitin ko para sa birthday ni Mami. Wow bro, ang gwapo natin ah. Tawanan namin ni na Sander habang umiinom. Kahit kailan ka talaga Sander, ang hangin mo, si Jack. Mukha namang unggoy. Nakisama na lang ako sa tawanan nila para masaya. Nga pala Andre, ayaw mo bang makita si Shai? Ba't ka nag-transfer? Iiwan mo na talaga kami? Tanong ni Jack. Napahinto naman ako sa tanong niya. Nakakawala ng gana. Aalis lang ako sandali.
pagpapaalam ko. Ikaw kasi tinanong mo pa. Gusto ko lang malaman mga bulong nila bago ako umalis. Pumunta ako sa rooftop namin kung saan maraming ilaw doon at mga bituin. Ang gaganda. Ilang oras ako doon habang tinuturo-turo ang mga bituin. Shy, saad ko. Bakit ba bukang bibig ko pa rin ang pangalan niya? Bakit? Maganda, di ba? Napalingon naman ako sa boses na yon. Shy, saad ko. Oo, sinabayan ang pagtayo ko. Shy! Sa sobrang sabik ko, di ko mapigilang di siya yakapin ng mahigpit. Ganon din siya sa akin. Nakasuot siya ng dress at high heels. Sorry, Andre. I really sorry. Kumalas naman ako sa yakap nung ramdam kong may tumulong luha sa mga mata niya. Ba't ka umiiyak? Sorry, nasaktan ko ang damdamin mo. Ba't ka pala nandito? Kasi gusto kitang makita. Ayaw mo ba? Di ba sabi mo, ipapakilala mo ko para legal na tayo? Talaga? Sinabi niya yun? Sure ka? Mahal kita, Andre. Alam kong nagkagusto ako sa kapwa kong babae, pero nung sipat ang kasama ko, iba ang pakiramdam ko. Parang may kulang at dun ko na-realize na ikaw yon. Mahal mo ko? I love you, Andre. I love you too. Pagkatapos nun, agad naman nagsilabasan sina ma'am at dad, kapatid ko at mga kaibigan ko. Wow! Nagsipalakpakan silang lahat at pumunta sa gawi ko. Lahat ng kaibigan ko, niyakap nila ako na para silang tanga. Sina dad naman at ma'am. Si Shy naman ang pinagbigyan nila ng pansin, tsaka niyakap. Hindi ko hahayaang maging sad ang birthday ko at ang anak ko ngayon, hindi na, saad ni ma'am habang nakahawak ng mic. I like you, Shy, aniya. Thank you, tita. Cheers! Nakita ko lang, dinadatnan siya at nagsimula sa pagpapanggap hanggang sa dumating to. At heto, masaya kaming dalawa ngayon.